At ngayon mga giling naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Ang Taksil, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Baga apo, kumusta na kayo? Heto na naman ang Lola Sela ninyo at magkukwento na naman sa inyo. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa isang lihim na pagtataksil na isinumpa ng isang dating alila na pinalayas sa pinaglilingkuran niyang pamilya. Dahil sa nalaman niya, isang lihim. Kaya, dyan na kayo mga apo, at uumpisan ko na ang aking kwento. Milagros, binata ng anak natin na si Tito. Balusog na balusog. Abala siya sa paglaro ng basketball. Oo, Gay. Mabuti naman at walang kakaibang itsura ang aking anak. Oo nga naman. Kung ganon, walang bisa ang sumpa ni Meldusa, ang dati nating katulong. Oo, Mariano. Hindi siya nagtagumpay sa sumpa niya. Tingnan mo, normal ang ating anak. May nililigawan na ba siya? Parang wala akong napapansin na nililigawan niya. Oy, ako rin eh. Magbabente anyos na siya nitong susunod na buwan. Hindi ba? Oo. Baka naman pagdating ng kanyang kaarawan, dala na niya ang kanyang nobya at mabibigla na lang tayo kung ipapakilala na niya sa atin. Sana nga, Milagros. Sana nga. Mariano, ang bilis lumipas ang panahon. Oo, Milagros. 25 kaarawan ni Chito ngayon. Oo nga eh. Hanggang ngayon, malakas pa siya at matalino. Patuloy na talagang wala ng bisa ng sumpa. Alam mo, hindi na ako naniniwala ngayon sa sumpa. Hindi naman pala totoo, Mariano. Oo, Milagros. May iwanan muna kita sandali at uutusan ko ang inkargado natin na ihanda mga kakataying matatabang baka para sa gaganaping kasiyahan sa kaarawan ni Chito. Sige, Mariano. At tatawagin ko rin lahat ang katulong para ihanda na rin ang mesa at kubriertos na gagamitin. Sige, alis na ko, Milagros. Okay. Ayun na si Mariano. Ngayon, nawala na ang aking kinatatakutan. Wala palang bisa ang sumpa ng dati naming katulong na si Meldosa. Mabuti pa. Tatawagin ko ang mga katulong. Mga katulong! Halika yung lahat dito! Bilisan ninyo! Opo, Ma'am Milagros! Nandiyan na po kami! Halika kayong lahat dito at may gagawin tayo. Bilisan ninyo! Opo, Ma'am Milagros! Halika kayo, masama! Lumapit tayo kagad kay Ma'am Milagros! Dalihan ninyo! Tinatawag na tayo! Dali, dali!
Mami, ano to? Bakit maraming panauhin? Anong meron? Nagulat ka ba, anak Chito? Oo naman, Mami. Ano bang meron? Ika-25 taon mo na ngayon, anak. Ano ka ba naman? Hindi mo ba alam? Alam ko, Mami. Pero marami na ang karawan kong nakalipas na walang ganito. Bakit ngayon ay may ganitong kasiyahan? May tumutugtog pang orkestra. Dalawang ipagbubunye sa araw na ito, anak. Una, ang iyong kaarawan. At ang pangalawa ay ang pagkawala ng bisa ng sumpa laban sa iyo. Sumpa? Anong sumpa, Mami? Naguguluhan ako sa sinabi niyo. Sumpa yun na kung ikaw raw ay ipapanganak ko, ay magiging inutil. Ako? Magiging inutil? Paano yun? Pwede ba, anak? Huwag na nating pag-usapan ang bagay na yan. Ang mabuti pa, maghanda ka na. Ayusin mo ang iyong kasuotan at pumunta ka na sa bulwagan para maumpisan na ang programa para sa araw na to. Nandiyan na rin ang mga panauhin natin galing sa iba't ibang bayan at may dala silang anak nilang dalaga na gustong ipakilala sa iyo. Sige na, anak. Opo, Mami. Ano pang ginagawa ninyong mag-ina rito? Alito kayo doon sa bulwagan. Marami na ang dumating na bisita. Isuot mo na rin yung uniforme mo sa pagkopisyal ng sundalo, Chito. Para malaman nilang isa kang opisyal ng militar. O sige na. Naplansya na rin yun ni Alea. Isuot mo na yun, anak. Ang mabuti pa, halika na, Milagros. Mauna na tayo doon sa bulwagan at sasayaw na tayo. Halika na! Oh, Chito, anak. Alin ba sa mga bisita na ning dalagang napupusuan mo? Kinalulungkot ko, Daddy. Wala isa man sa kanina napupusuhan ko Ano ka mo? Wala. Ano bang nangyari sa'yo, iha? Alam, nangyayari sa akin, Daddy. Pero anong magagawa ko? Talagang wala Chito! Hindi mo na kayang lumungalag. Ay, naku. Alea! Alea, halika! Bilisan mo! Sir! Alea! Nandiyan na po ako. Sir? Sikasuhin mo si Chito. Kumuha ka ng mainit na tubig at dimpuhan mo siya. Opo, sir. Sige po. Ano pa po ang gagawin ko? Ay, pala, sir. Ako nang bahala kay Senyorito Chito. Umaga na muna. Makabangon na ka. Mariano, nauna ka na palang nagising. Gising ka na rin pala. Milagros. Bakit parang may problema ka? Maari bang malaman? Meron talaga akong problema. Ano? Katatapos lang ng kasiyahan dito sa bahay, may problema ka na? Ano ba yun, Mariano? Tungkol ito sa mga bisita nating mga dalaga. Alam ko na. Baka napusuhan silang tatlo ni Chito. Ganun ba? Hindi.
Hindi, Milagros. Masaya sana ako kung ganun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo bang wala siyang napusuhan sa kanilang tatlo? Ano? Bakit? Akala ko ba may nagustuhan siya sa kanilang tatlo? Ang gaganda pa naman nila. Lalo na yung anak ni Don Herbacio. Ang akala ko rin ay may napusuhan siya o nagustuhan siya sa tatlo. Pero nagkamali tayo. Nakakahiya sa mga kaibigan kong big time na siyendero. Nasabi ko pa naman na kung sino man ang mapili ng anak natin, ay ipapamana ko sa kanilang bagong-bagong binili kong sasakyan. Mariano, hindi kaya ang anak natin ay isang... Ay ano, Milagros? Bakit hindi mo itinuloy? Hindi kaya nagkabisa sa kanyang sumpa? Milagros! Malaking kahihiyan sa akin kapag totoong sinabi ni Milagros na nagkabisang sumpa kay Chito. Hindi totoong hinala ng aking asawa. Hindi ko matatanggap kung sakaling totoo man yun. Daddy? Ikaw pala, Chito, anak. Mukhang may problema ka ata, Daddy. Problema? Oo, wala. Wala, Chito. Ano naman ang magiging problema ko, Aber? Kilala kita, Daddy. Alam ko na may problema ka. Baka naman pwede mong sabihin sa akin. Baka matulungan kita. Wala akong problema, iho. May itatanong lang ako sa'yo. Ano yun, Daddy? Nag-usap tayo noong isang gabi pagkatapos ng selebrasyon. Tinanong kita kung sino ang nagustuhan mo sa 3 bisita nating mga dalaga. Ang sagot mo sa akin ay wala. Gusto kong malaman kung totoo ba yun o dala lang yun ang iyong kalasingan. Totoong nalasing ako sa gabing yun, Daddy. Pero tandang-tanda ko pa ang sinasagot ko sa inyo sa mga tanong mo. Gusto mo bang ulitin ko ang sagot ko, Daddy? Sige nga. Ulitin mong isinagot mo sa akin. Parang hindi ko galong narinig o naintindihan. Daddy, wala akong napupusuhan sa kanilang tatlo. Ganoon ba? Pero ang gaganda nila, hindi ba? Ano bang dahilan bakit wala kang nagustuhan sa kanilang tatlo? Wala isa man sa kanilang hinahanap ko sa isang babae, Daddy. Yun lang. Excuse, Dad. May gagawin pa ako sa aking silid. Ihahanda ko ng mga gamit ko dahil babalik muna ako sa kampo. Iniwanan na niya ako. Kung ganoon, maaaring tama ang sinabi ni Milagros. Hindi ito totoo. Hindi!
Alea, Ah, Senyorito Chito, bakit ka nagpunta dito sa hardin? Maiinitan ka. hindi Alea. Magpahinga ka na. Kanina ka pa naglilinis dito sa paligid ng garden eh. Baka magkasakit ka. Sanay na po ako sa trabahong ito, senyorito. Maraming salamat pala sa'yo dahil sa pag-aasikaso mo sa akin ng gabing nasubrahan ko ang pag-inom ng alak. Walang anuman yun, senyorito. Trabaho ko pong alagaan ang sino man sa inyo. Oh, tama na yan. Pumasok ka na sa silid mo. Mag-uutos na lang ako ng isang trabahador namin sa bukid para siya nang tumapos sa ginagawa mo. Sige na, Alea. Ha? Pero, senyorito, baka... Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Sige na. Maraming salamat po, senyorito. Ay, ang bait ng senyorito Chito. Di tulad ng kanyang mga magulang na kung ituring kami, parang hayop. Ay, salamat. Makapagpapahinga na rin ako. Sa totoo lang, pagod na rin ako. Mariano, nakausap mo na ba ang ating anak? Milagros. Palagay ko nagkabisa nga ang sumpa. Hindi. Hindi totoo yan. Baka naman nagkakamali lang tayo ng hinala. Sana nga nagkakamali tayo pero sa tingin ko, ganun na nga ang nangyari. Naging manhid sa damdamin ng anak natin. Kung ganun, yun ang sumpa. Baka yun ang sinabi ni Mendoza noon na magiging inutil ang anak natin. Hindi ko alam, Milagros. Hindi ko alam. Akala ko, nawala na ang bisa ng sumpa na yun ni Mendoza. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang nagugustuhang babae? Ang pag-aakala ko, pihikan sa pagpili ng babae ang anak natin, Mariano. At yun din ang akala ko, Milagros, subalit nasaksihan naman natin ang nangyari. Ang gaganda ng mga dalaga na naging panauhin natin. Pero wala man lang isa sa kanilang nagustuhan niya. Alam mo, kung normal ang damdamin ng anak natin, Milagros, tiyak na mga silang tatlo ang gusto niyang makapiling. Ano kaya ang nararapat nating gawin, Mariano, para maalis ang pagkamanhid ng kanyang damdamin? Yan ang hindi ko rin alam, Milagros. Kailangan natin magawa ng paraan ng problema natin ito. Ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam. Mariani ha, hanggang ngayon ay bakas pa sa iyong mukha ang saya. Papa, yun pala ang anak nila Don Mariano at Doña Milagros. Napakakisig at napakaamo ang mukha. Oo, iha. Isang opisyal yun ng militar. At sa palagay ko, ikaw ang nagugustuhan niya. Paano niyo naman nasabi yan, Papa? Nako, napansin ko kasi na laging nakatingin sa iyo, iha. Ganun ba, Papa? Akala ko yung dalawang kasabay niyang dalaga ang napupusuhan niya. Sa palagay ko naman ikaw. At kung ikaw nga,
Patutuloy na ang pagbabalay namin ni Don Mariano. Huwag mo na kayong mangarap, Papa. Baka naman hindi ako. At isa pa, kung ako ang napupusuhan niya, malamang dumalaw na sa ating bahay ang lalaking yun. Pero hanggang ngayon, wala pa. Maghintay ka lang, Mariani, ha? Senyor Hermaso! Senyor Hermaso! Oh, Jinggoy! Anong nangyari sa'yo? Senyor, sinasalakit tayo ng mga tauhan ni Don Rustico! Hindi. Nanganganib tayo kung gano'n. Kailangan makahingi tayo ng tulong kay Don Mariano. Papa, baka magtagumpay sila. Pipilitin akong makipag-asawa sa anak ni Don Rustico. Ayaw ko! Huwag kang mag-alala, Mariana. Hihingi tayo ng tulong sa iba't ibang kaibigan ko para hindi magtagumpay ang Rustico na yon na sumakop sa ating lupahan. Daddy! Sito, bakit? Anong kailangan mo? Daddy, nasagot ko sa telepono ang tawag ni Don Herbacio. Humihingi sila ng tulong dahil sinasalakay sila ng mga tauhan ni Don Rustico. At tutulong kami, Dad. Ako ang mamumuno sa ating mga tauhan. Chito! Papayagan kaya ni Don Mariano ang anak na mamuno sa kanilang tauhan? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Taksil, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.